Dahil sa talino at pagsisikap ng mga sinaunang tao ay nakabuo sila ng mga inventions na kanilang ginamit para sa pang-araw-araw nilang buhay. Malaki ang naging ambag nito, lalo na sa mga gamit na mayroon tayo ngayon sa kasalukuyan. Pero ang nakakalungkot ay dahan-dahan na itong nakakalimutan ng mga tao. Pero ganun pa man, mayroon pa din itong mahalagang papel sa ating kasaysayan. Pero ang tanong, ano-ano bang invention ang nakalimutan na ng mga tao? At sa video ngang ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 10 mga nakalimutan ng ancient inventions. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Antikythera mechanism. Ang Antikythera mechanism ay isang sinaunang mechanical device na natuklasan noong 1901 sa isang lumubog na barko malapit sa isla ng Antikythera sa Greece. Itinuturing ito bilang kauna-unahang analog computer na ginagamit upang i-calculate ang mga posisyon ng mga planeta at mga solar at lunar eclipses. Ang device na ito ay may edad na mula 150 BCE hanggang 100 BCE at ito ay gawa sa mga gears. Ang mechanism ay binubuo ng mahigit 30 interlocking bronze gears at may kasamang mga inscriptions na nagpapaliwanag tungkol sa mga mechanisms at mga calculations nito. Samantala, ang pangunahing part naman ng mechanism ay isang complex system ng mga gears na nagpapakita ng paggalaw ng araw, buwan at mga kilalang planeta sa mga panahong iyon. Ang front dial ay nagpapakita ng mga zodiac signs at kalendaryo habang ang likod na bahagi naman ay nagpapakita ng mga cycles ng mga eclipse at iba pang mga astronomical phenomena. Kaugnay nito, ang mga scientists at mga historians ay nagsagawa ng iba't ibang mga pag-aaral upang muling buuin at maunawaan ang mechanism na ito. At noon ngang 1950s, ang British scientist na si Derek de Solla Price ay nagsagawa ng mga pagsusuri gamit ang X-ray at gamma ray. Ang kanyang pag-aaral ay nagdulot ng mga bagong idea sa larangan ng ancient technology at mechanical engineering. Bukod dito, ang Antikythera mechanism ay mayroon ding malaking impluensya sa kasaysayan ng science at technology. Nagpapakita ito ng mataas na antas ng kaalaman sa astronomy at mathematics ng mga ancient Greeks. Ang kanilang kakayahan na gumawa ng isang ganitong complicated device ay nagpapahiwatig ng kanilang advanced na kasanayan pagdating sa technology. Sa kasalukuyan, ang Antikythera mechanism ay nasa National Archaeological Museum sa Athens, Greece. At patuloy pa rin itong pinag-aaralan ng maraming mga historians upang mas lalo pang maunawaan ang mga detalye at kakayahan ng mechanism na ito. Gayon din, ang mga modern technology tulad ng 3D imaging at advanced computational analysis ay ginagamit upang tuklasin ang iba pang mga detalye dito. Number 2. Greek fire. Ang Greek fire o kilala rin bilang liquid fire ay isang kilalang sandata na ginamit ng Byzantine Empire noong 7th century. Ang eksaktong composition nito ay hindi pa rin nalalaman, ngunit kilala ito bilang isang sandata na may kakayahang lumiyab kahit sa tubig at ito ay isang malaking advantage lalo na sa mga labanan na nangyayari sa dagat. Ang mga pangunahing materials nito ay petroleum o naphtha, quicklime, sulfur at iba pang mga sangkap na kinakailangan upang makagawa ng isang gel-like liquid na mahirap patayin. Samantala, ang Greek fire ay unang ginamit noong 673 CE sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Constantine IV upang kalabanin ang mga Arabs na nagbabantang sakupin ang Constantinople. Ang sandatang ito ay inihagis mula sa mga siphons na nakakabit sa mga barkong pandigma ng Byzantine. Ang mga ito ay nagdulot ng takot dahil sa kakaibang katangian nito na hindi agad napapatay ng tubig at madalas din itong nagdudulot ng matinding pagkasira ng mga wooden ships at mga structures. Ngunit ang eksaktong paraan kung paano ito ginagawa at kung ano ang mga sangkap ng Greek fire ay itinago bilang isang mahigpit na lihim ng Byzantine military, kung kaya't sa paglipas ng mahabang panahon ay walang nakuhang kahit anong impormasyon tungkol dito ang kanilang mga kalaban. At ang sikreto tungkol sa bagay na ito ay pinaniniwala ang ipinasa lamang sa mga pinagkakatiwalaan nilang tao. Subalit, ang mga pangunahing documents tungkol dito ay nawala o nasira at ito ang naging dahilan kung bakit ang composition nito ay nananatili pa ring misteryoso hanggang sa kasalukuyan. Dagdag pa rito, sa mga naval warfare, ang Greek fire ay kadalasang pinapagana gamit ang mga pressurized siphons. Subalit may mga ulat na nagsasabi na inilalagay ito sa mga clay pots at inihahagis ng mga sundalo. Bukod sa ginagamit ito sa mga naval warfare, mayroon ding mga ulat na ang Greek fire
ay ginagamit bilang defensive weapon sa mga nangyayaring pagsalakay kung saan ito ay ibinubuhos mula sa mga pader ng mga kuta upang mapigilan ang mga sumasalakay. Sobrang napakahusay ng sandatang ito dahil kaya nitong magdulot ng malaking takot at pangamba sa mga kalaban kahit bago pa man magsimula ang labanan. Number 3, Chinese Seismoscope. Ang Chinese Seismoscope ay isang napakahalagang invention sa kasaysayan ng science at technology sa China. Ang device na ito ay ginawa ni Zhang Heng noong year 132 AD at itinuturing ito bilang kauna-unahang seismoscope na ginagamit sa pagdetect ng lindol sa buong mundo. Si Zhang Heng ay isang kilalang astronomer, mathematician, engineer at inventor noong panahon ng Han Dynasty. Ang kanyang seismoscope ay nagkaroon ng malaking ambag sa pag-unlad ng seismology. Kaugnay pa nito, ang seismoscope ni Zhang Heng ay isang malaking bronze vessel na kahugis ng clay pot. Ang diameter nito ay 2 meters at may taas na 1.8 meters. Sa paligid ng vessel ay mayroong 8 dragons na nakaharap naman sa 8 pangunahing direksyon ng compass na kinabibilangan ng north, south, east, west, northeast, southeast, northwest at southwest. Ang mga dragons ay mayroong mga bola sa kanilang mga bibig at sa ibabang bahagi naman ng bawat dragon ay may nakaposisyon na mga bronze toads na nakabuka ang bibig upang saluhin ang mga bola. Dagdag pa rito, ang mechanism ng seismoscope ay batay sa principle of inertia at sa loob ng vessel ay may isang pendulum at kapag may naganap na lindol ay gumagalaw ang pendulum at ang paggalaw na ito ay nagiging sanhi ng paglabas ng isa sa mga bola mula sa bibig ng isang dragon patungo sa bibig ng bronze toad na nasa ibaba nito. Ang direksyon kung saan bumagsak ang bola ay nagpapahiwatig ng direksyon kung saan nagmula ang lindol. Halimbawa, kung ang bola ay nahulog mula sa dragon na nakaharap sa north, ibig sabihin ang lindol ay nagmula sa north. Gayon din ang pagiging epektibo ng seismoscope ni Zhang Heng ay napatunayan matapos itong makarecord ng isang lindol na hindi naramdaman sa kapital, ngunit napatunayang nangyari sa Gansu Province, mahigit 500 kilometers ang layo mula sa kapital. Nagpapakita ito ng kahusayan ng seismoscope na ito na makadetect ng mga lindol na hindi agad nararamdaman sa malayong lugar. Number 4, Chinese Compass. Ang Chinese Compass o kilala rin bilang South Pointing Spoon ay isa rin sa pinakamahalagang invention sa kasaysayan ng China at maging sa buong mundo. Ang unang paggamit nito ay maiuugnay sa Han Dynasty kung saan ang unang mga version nito ay ginawa mula sa magnetite, isang natural na magnetic mineral. Ang mga sinaunang Chinese compass ay katulad ng isang kutsara na gawa sa magnetite na nakalagay sa ibabaw ng isang copper plate. Ang hugis kutsarang magnetite ay naka-align sa magnetic field ng Earth at laging nakaturo sa south na ginagamit para sa geomancy o kilala bilang Feng Shui. Subalit, sa panahon ng Tang Dynasty, ang compass ay mas lalo pang binuo at ginamit sa military. Ginamit ito upang magbigay ng direksyon sa mga military campaign na tumutulong sa mga generals nito na magplano ng kanilang mga gagawing hakbang. Ngunit, pagdating ng panahon ng Song Dynasty, ang compass ay sinimulang gamitin para sa maritime navigation. Ang pagkakabuo ng mariner's compass ay mayroong magnetized needle na nakalagay sa isang maliit na lalagyan ng tubig upang magbigay ng direksyon. Sa katunayan, ang paggamit ng compass sa paglalayag ay nagdulot upang lumawak ang kalakalan ng mga Chinese mariners na nagbigay daan sa kanila upang makipagpalitan ng mga produkto hanggang sa Far East, India at maging sa East Africa. Gayon din, ang kaalaman tungkol sa compass ay unti-unting kumalat mula sa China hanggang sa Western Asia at Europe. At noon ngang 12th century, ang mga Arab ay nagsimulang gumamit ng compass para sa kanilang navigation at hindi nagtagal ay nalaman din ito ng mga Europeans. Sa Europe, ang compass ay nagdulot ng revolution sa maritime navigation na naging batayan naman ng Age of Exploration noong 15th at 16th century. Karagdagan pa, ang paggamit ng compass ay nakatulong sa mga manlalakbay na mag-navigate ng ligtas sa mas malalayong lugar sa dagat. Nagresulta ito ng mga importanteng paglalakbay tulad na lamang ng expedition ni Christopher Columbus noong pumunta siya sa Amerika. Sa pag-unlad ng technology, ang disenyo ng compass ay patuloy ding umunlad. Ang dry compass na may karayom na umiikot sa ibabaw ng isang pin sa halip na lumulutang sa tubig ay isa sa mga innovations noong 13th century.
Ang mga pagbabago sa design ng compass ay nagpatuloy hanggang sa makabagong panahon na kinabibilangan ng mga compasses na gumagamit ng electronic sensors at satellite navigation upang magbigay ng mas tiyak na direksyon. Number 5, Mayan Calendar. Ang Mayan Calendar ay isa sa pinakakilalang sistema ng kalendaryo sa kasaysayan ng mundo. Ang kalendaryong ito ay binuo ng mga ancient Mayan sa Central America. Ang kalendaryong ito ay hindi lamang ginagamit upang magsukat ng oras, kundi pati na rin sa mga ritual, pagtatanim at sa pagmomonitor sa mga astronomical events. Ngunit, ang Mayan Calendar ay nahahati sa 3 pangunahing bahagi, ang Tzolk'in, Ha'ab at ang Long Count. Unahin muna natin ang Tzolk'in. Ang Tzolk'in o kilala rin bilang Sacred Round ay binubuo ng 260 days. Ang bawat araw sa kalendaryong ito ay mayroong mga pangalan at numbers. Ang Tzolk'in ay mahalaga para sa mga ritual ng Mayan at sa kanilang pagsamba sa kanilang mga Diyos. Ang combination ng 20-day names at 13 numbers ay bumubuo sa 260-day cycle. Gayon din, ang cycle na ito ay ginagamit para sa mga ceremonial activities at upang hulaan ang mga pangyayari. Ang bawat araw ay may kaugnayan sa mga Diyos o Espiritu at ang mga Mayan ay naniniwala na ang mga araw na ito ay may kanya-kanyang lakas na maaaring makaapekto sa kanilang buhay. Samantala, ang Hab naman na kilala rin bilang vague year ay binubuo ng 365 days. Nahahati ito sa 18 months at mayroong 20 days bawat isa. Ngunit mayroon din itong isang karagdagang month na binubuo naman ng 5 days na tinatawag na Wayeb. Ang 365 days calendar na ito ay malapit sa solar year at ginagamit para sa pagtatanim. Ang mga araw ng Wayeb ay itinuturing na malas at puno ng panganib, kung kaya't ang mga Mayan ay nagsasagawa ng iba't ibang ritual upang makaiwas sa mga negative energy sa panahong ito. Bukod dito, ang Ha'ab ay mahalaga rin upang matukoy ang tamang panahon para sa pagtatanim at pag-aani at sa iba pang mga aspeto ng pang-araw-araw na buhay ng mga Mayan. Dagdag pa rito, ang long count naman ay isang linear system ng kalendaryo na ginagamit upang mag-monitor sa mas mahahabang panahon. Binubuo ito ng mga baktun na katumbas ng 144,000 days, katun na katumbas ng 7,200 days, at tun na katumbas naman ng 360 days, at tuinal naman na 20 days, at ang kin na may katumbas naman ng isang araw. Number 6, Persian Windmills. Ang Persian windmills na kilala rin bilang Panimoni windmills ay isa sa mga pinakamatandang uri ng windmill sa mundo. Ang mga ito ay matatagpuan sa Sistan region sa Iran at pinaniniwala ang itinayo noong 7th century AD. Ang mga ito ay naiiba mula sa mga mas kilalang windmills dahil sa halip na horizontal axis ay gumagamit ito ng vertical axis windmills. Ano nga ba ang pangunahing layunin kung bakit itinayo ang mga Persian windmills? Ang mga ito ay itinayo upang gilingin ang mga grains at upang makakuha ng tubig mula sa mga balon na kung saan ay mahalaga din ito sa agrikultura at sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga sinaunang Persian. Ang structures na ito ay karaniwang binubuo ng isang vertical na poste na nakakabit sa mga kahoy na paddle o blade at nakapabilog. Ang mga blade nito ay naka-vertical at umiikot sa paligid ng isang vertical axis. Gayun din, ang mga blade nito ay gawa mula sa mga kahoy at tela upang makakuha ng hangin. Ang hangin na umiihip mula sa isang direksyon ay dumadaan sa mga butas ng mga pader na gawa sa bato at putik at ito din ang nagtutulak sa mga blade upang umikot at gumana ang mga mechanism sa loob ng gilingan. Ang location ng Sistan ay angkop din para sa ganitong uri ng technology dahil na rin sa malalakas na hangin na umiihip dito. Ang mga hangin na ito, nakilala rin bilang 120-day winds, ay nagbibigay naman ng tuloy-tuloy na energies para sa mga windmill. Dahil dito, ang Sistan ay naging sentro ng agrikultura at industriya ng Iran. Ngunit, ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy pa rin ginagamit ang mga Persian windmills ay dahil sa pagkakaroon nito ng simpleng disenyo at mababang gastos sa pagpapagana nito. Ang mga windmills na ito ay karaniwang gawa sa mga local materials tulad ng putik, bato, kahoy at tambo na madaling makuha at palitan. Ngunit sa kabila ng kahalagahan nito sa ancient Persia, ang technology ng Persian windmills ay hindi gaanong ginamit sa ibang bahagi ng mundo, ngunit naging daan naman ito sa pag-unlad ng iba't ibang uri ng windmills sa Europe at sa iba't ibang mga bansa. Sa kasalukuyan, ang ilan sa mga lumang Persian windmills ay nananatiling nakatayo at gumagana sa Iran, partikular sa mga bayan ng Nashtifan at Sistan.
Number 7. Baghdad Battery. Ang Baghdad Battery o Parthian Battery ay isang misteryosong artifact na natagpuan noong 1938 sa Qujutrabu, isang sinaunang lugar na malapit sa Baghdad, Iraq. Ito ay pinaniniwala ang nagmula pa sa panahon ng Parthian o Sassanid noong 150 BCE hanggang 223 CE. Ang artifact na ito ay pangunahing naglalaman ng isang clay pot na may taas na umaabot sa 5 inches copper cylinder at isang iron rod na nasa gitna ng cylinder. Ang iron rod ay nakakabit sa cylinder gamit ang bitumen na siyang nagsisilbing insulation nito. Dahil sa pagkakatuklas sa Baghdad Battery ay nagdulot ito ng maraming speculation at debate sa mga archaeologist at mga scientist. May mga nagsasabi na ito ay isang uri ng sinaunang battery na posibleng ginagamit para sa electroplating, isang proseso na kung saan ay nilalagyan ng isang metal coat ang isang bagay gamit ang kuryente. Ang theory na ito ay sinuportahan naman ng ilang experimentations na ginawa noong 1930 hanggang 1940. Ayon sa mga ito, ang Baghdad Battery ay maaaring mag-produce ng voltage na umaabot sa humigit kumulang 1.1 volts kapag napuno ng acidic solution gaya ng suka o lemon juice. Sa kabilang banda, maraming mga skeptics ang nagdududa sa theory na ito. Ayon sa kanila, ay wala namang sapat na ebidensya upang patunayan na ang mga sinaunang tao ng Mesopotamia ay mayroon ng kaalaman at technology para sa paggawa ng electroplating. Subalit ang pag-aaral sa Baghdad Battery ay nagpapakita na ang mga sinaunang tao ay mayroon ng mga kakayahan sa paggawa ng mga experimentations at sa pag-develop ng technology. Ngunit dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at malinaw na documentation, ang tunay na layunin at ang paraan ng paggamit nito ay nananatili pa ring misteryo. Sa mga nakalipas na dekada ay maraming mga experimentations at pag-aaral ang isinagawa upang mas maunawaan ang Baghdad Battery. Pero sa halip na magbigay ito ng kasagutan, ay mas lalo pa nitong dinadagdagan ang mga katanungan tungkol dito. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit ito ginawa at para saan ito ginagamit? Number 8. Aeolipile. Ang Aeolipile na kilala rin bilang Hero's Engine ay isang sinaunang halimbawa ng steam turbine. Ang device na ito ay naimbento ni Hero of Alexandria na isang Greek engineer at mathematician noong 1st century AD. Ang disenyo ng Aeolipile ay medyo tuwid at binubuo ng isang sphere metal na nakakabit sa mga pivot na siyang nagpapaikot dito. Ang sphere metal na ito ay puno ng tubig at nilalagay sa ibabaw ng isang heat source tulad ng isang open fire. Ang mga pivot naman na sumusuporta sa sphere ay mayroon ding mga tube na nakakonect sa loob ng sphere. Samantala, ang tubig sa loob nito ay umiinit at nagiging steam na dumadaan sa mga tube at lumalabas sa mga bent tube o directional nozzles. Ang steam naman na lumalabas mula dito ay lumilikha ng isang reactive force na siyang nagpapaikot ng mabilis sa sphere. Ang prosesong ito ay isang halimbawa ng third law of motion ni Sir Isaac Newton. Dahil kapag mas mabilis ang paglabas ng steam, ay mas mabilis din naman ang pag-ikot ng sphere. Bagaman hindi ito ginamit ng mga ancient Greeks bilang isang practical machine, ito naman ay naging isang mahalagang demonstration ng mga thermodynamics principles at fluid dynamics. Si Hero of Alexandria ay nagsulat din ng mga libro tungkol sa iba't ibang mga inventions at isa dito ang pneumatica. Ang libro na ito ay isinulat niya noong 1st century AD. Ipinapakita niya dito ang iba't ibang mechanical devices na pinapatakbo ng power na nagmumula sa compressed air at steam. Ang ilan sa mga machines na kabilang dito ay ang automatic doors, coin-operated o vending machines, fire engines at ang Aeolipile. At dahil na rin sa pagkakatuklas sa Aeolipile, ang mga principles nito ay nakatulong upang makabuo at umunlad ang iba pang mga steam engines na nagdulot ng malalaking pagbabago sa industriya at transportation. Number 9. Crossbow. Ang crossbow ay isang sinaunang sandata na gumagamit ng isang horizontal bow na nakalagay sa isang stock at may mechanism para sa pag-release ng string at projectile. Ang sandata na ito ay may mahalagang bahagi sa kasaysayan at sa mga digmaan at pangangaso sa iba't ibang kultura. Ang crossbow ay naiiba din sa tradisyonal na bow dahil sa kakayahan nito na makapag-store ng energies kahit na hindi ito hinahawakan. Saan nga ba nagmula ang crossbow? Ang crossbow ay maaring nagmula sa ancient China noong 5th century BCE. Kaugnay nito,
Ang pinakaunang mga artifacts ng crossbow ay natagpuan sa mga hukay ng mga terracotta army ng First Emperor ng China na si Qin Shi Huang. Ang mga crossbow na ito ay may simpleng mechanisms ngunit makapangyarihan kung kaya't ginagamit ito sa mga malalaking hukbo upang mas palakasin ang kanilang puwersa. Ano nga ba ang disenyo nito? Ang tradisyonal na crossbow ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi: ang bow, ang stock at ang trigger mechanism. Ang bow ay karaniwang gawa sa kahoy, bakal o composite materials na nakamount na pa-horizontal sa dulo ng stock. Ang stock ay kahalintulad ng rifle stock na nagbibigay ng base para sa bow at sa trigger mechanism nito. Ang trigger mechanism ay binubuo naman ng isang simpleng lever system na nagre-release ng string upang mag-shoot ng projectile. Samantala, ang mga projectile na tinatawag na bolts o quarrels ay mas maikli at mas mabigat kaysa sa tradisyonal na arrow. Ito din ay nagbibigay ng mas mataas na penetrative power na kung saan ang crossbow bolts ay mayroong kakayahan na tumagos sa armor ng kalaban. Bukod pa dito, ang crossbow ay naging pangunahing sandata na ginagamit sa mga digmaan sa Europe noong 10th hanggang 15th century. Kadalasan itong ginagamit ng mga sundalo dahil maaari pa rin itong gamitin kahit na may kunting training lamang dito, hindi tulad ng longbow na nangangailangan ng maximum trainings. Gayon din, ang crossbow ay mayroon ding kakayahan na mag-launch ng bolts na may malakas na puwersa kahit na nasa malayong distansya ang kalaban. Dahil dito itinuturing ito na isang epektibong sandata laban sa mga heavily armored knights. Sa kasalukuyan, ang crossbow ay hindi na karaniwang ginagamit sa mga digmaan. Sa halip, ginagamit na lang ito sa sports at sa pangangaso. Number 10, quipu. Ang quipu na kilala rin bilang quipu ay isang sinaunang communication system at recorder na ginamit ng mga Inca sa kanilang imperyo sa South America. Ang quipu ay mula sa salitang Quechua na nangangahulugang buhol-buhol. Ang mga quipu ay binubuo ng mga lubid at mga knots na gawa sa cotton o sa alpaca linen. Ang quipu ay karaniwang ginamit ng mga Inca upang mag-record ng mga impormasyon tulad ng mga buwis, census data, supply ng pagkain at mga resource management. Ang bawat knotted string sa isang quipu ay nagre-represent ng mga numbers habang ang posisyon naman ng knots at ang space sa pagitan ng mga knots ay nagpapakita naman ng amount o value ng mga numbers. Ang kulay naman ng lubid ay tumutukoy sa uri ng kalakal. Samantala, ang mga quipu kamayok o mga taong nare-record ng quipu ay mga specialist na sinanay sa pagbabasa at pagbuo ng mga quipu. Kaugnay nito ay tungkulin din nila na tiyakin na tama ang lahat ng records. Dahil dito, ang mga quipu ay hindi lamang mga simpleng kagamitan sa mathematics dahil isa din itong complex tools na ginagamit sa communication at sa pamamahala. Bagaman ang mga quipu ay pangunahing ginagamit para sa mga numerical data, may mga ebidensya din na nagpapakita na ginamit din ito para sa pagsulat ng mga narratives. May mga theory din na nagsasabi na ang mga kulay, haba ng lubid at mga knots ay maaaring bumuo ng mga symbols na nagre-represent sa mga salita o idea. Ngunit ang eksaktong mechanisms ng pagsulat na ito ay hindi pa rin nauunawaan. Dagdag pa dito, ang isa sa mga pinakakilalang quipu ay matatagpuan sa National Museum of Archaeology, Anthropology and History sa Peru. Subalit dahil sa pagdating ng mga Espanyol noong 16th century ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa lipunan ng mga Inca. Dahil sa colonization, ang kultura ng Inca kabilang ang paggamit ng mga quipu ay nawala din dahil na rin maraming mga quipu ang sinira at itinapon.